APEC is Asia Pacific Engineering Council. So magkaiba. Ang ASEAN Engineer kasi pag maging APEC ka, mas lumawak yung territory, kasama yung Japan yata at saka US pagka APEC. Pero pag ACPE is ASEAN Chartered Professional, it's a PE ang professional engineer ang ACPE. Para sa ganito, you have to tawag nito, check with Advanced Level Engineering Committee ng PSME or sa PSIM. I'm not sure kung meron silang same committee na mag-a-address sa mga ganyang concern, but basically you have to check kung ano talaga yung requirement. Kasi noon, I know, I mean, based on nung active talaga ako sa Middle East nung up to 2014, up to 2015, so may mga nag-APEC registry na hindi PME. ASEAN Engineer and then upgrade to APEC R. Yan ang pathway nila. So I think po kasi na po actually meron pong naging poll no kung ano yung gusto maging next topic for this kind of forum, and marami nag-suggest ng ASEAN Engineering. So baka mas masagot po yung ganong question doon sa magiging forum ng ASEAN Engineering. And may isa na lang po na humabol, sir, na question. For HVAC fans and blowers construction po ng mga fans and blowers ng HVAC, ano daw po yung magandang TER? Fans and blowers? Yes, construction po. Or fabrication siguro to. Pag construction, pagka installation na yata yan, o kung ano, design na, I mean, bago mo i-install, make sure mo muna na talagang pasok dun sa requirements ng design. So most probably magandang design mo ng sizing, yung mga ganon, yung flow, i-check mo kung that's what I suggest. May mga gumawa ng ganyang mga reports, maraming reports yung mga ganyan, yung tawag nito fans, blowers, ductings. May mga gumawa ng ganyan, maraming reports yan. Alright po. Yan. So mga pa-shoutout na lang to, sir. Pa-shoutout na po kay Engineer Jim Buere. Ayan po sa FB pa, meron pang iba. Anyway, ayun po, yun lang po, Sir Jeff, for FB questions and yung Sir iba J. yung iba dyan, mga PME na yung mga kaibigan natin. Kaya Yes, po meron pala. pang pahabol na question dito sa ating group chat. Sabi niya, good evening po, pwede po ba yung engineering thesis or FS sa master sa engineering gawing TER? Pwede. May mga gumawa na rin na ganyan, yung masters nila ginawa nilang TER. Basta nga, sabi ko sa inyo, kung sa palagay ninyo, mapapatunayan nyo sa BME, no, na gamit ang inyong master's thesis, na makapag-apply na kayo ng PME, well and good. Okay, Kasi ang gagawin nyo lang talaga is patunayan nyo sa BME na pwede na kayong mag-practice as PME. Yun talaga yung ginagawa ninyo dyan sa engineering report na yan. Yes. And another one, pwede po kaya sa TER yung mga modernization projects like upgrading ng mga old equipment into modern technology? Yes, yan mga retrofitting. Okay. Upgrade. Sorry, yan mga upgrade. Yung babaguhin. Sa example, yung mga cooling tower, tapos gagawin mong radiator type, yung closed system. So yan yung mga yan ang mga example kung paano mo gagawin. And another one, sir. Sir, sa engineering report, pwede ba yung mga machine design, fabrication side ng ME using modern FEA softwares? Pwede. Kasi pansin ko, common field sa PME is HVAC and power plant. Yes, pwede naman yung mag-FEA ka, but then again, titingnan talaga, of course, ano yung mga basis ng mga computation dyan, i-present mo ng maayos. May minimum page number po ba ang TER? Based sa mga at least mga more or less 100, 85 to 100 pages lang yata, okay na. Basta na kompleto, tawag nito, na-present mo lahat ng kailangan, okay na yun, walang problema na yun. Naalala ko noon, pagka HVAC, tapos sabihin mong high-rise building, 50 stories, tapos identical lang yung floor, tapos gagawin nila copy-paste, tapos umaabot sa mga 500 pages na yung report. Pwede namang sabihin identical lang floors na same lang yung computation, hindi mo na kailangan mag-copy-paste pa ng same data.
So yan, ideally mga 100, more or less 185, 100, 115, okay na yan as for engineering report. Kasi of course introduction, meron ka dyan, of course yung engineering report proper, tapos yung economy, and then yung conclusion. So yan, i-divide mo na lang yung paano. Ganyan, 85 to 115, 85 to 100 more or less. Okay, sir. Another one is paano po kapag iisang project lang po ako na-deploy, then dalawang agency company ang humawak sa akin during that time? Kailangan po bang separate pa din po yung certificate of experience nila? Ano yun, isang project pero dalawang Agency, sir. For example, siguro may isang project tapos contractual siya siguro ng mga time na yon, and then may maraming involved na company dun sa project na yon. tapos And then, kailangan daw ba na, kasi since isang project lang yon, magkaiba yung company, separate din yung certificate of experience? kasi kung halimbawang same project magkaibang company, ibig sabihin magkaibang panahon din 'yon, magkaibang time. 'Di ba? Una dito ka sa company na 'to, same project, but then on the next year, dito ka na sa ibang company, same project at saka iba yung scope and responsibilities mo. So separate kasi ang certificate of experience is by company. Okay po. Thank you, sir. Yeah. Yan, sabi pala niya, nagkaroon po na kasi ng transition at nag-iba po ang agency namin. Okay. Okay, siguro wala na pong masyadong question. I-brought up lang natin yung ating poll. Kanina we've asked them what are the topics na gusto pa nilang ma-present dito sa ating Winbox. So some answered equipment maintenance, equipment management, facilities management, ASEAN engineer, TR outline, energy management, maintenance TRs, fire protection, hydraulic calculation, equipment audit, TR sample, ASEAN engineer, qualification and requirements. So thank you very much po sa mga nag-response. These are well noted. So asahan nyo pa po yung ibang mga topics na ipapresent natin dito sa ating Winbox. So please continue to like and follow our page. Another one, meron tayong survey kanina, sabi natin, has this webinar made you confident to apply for PME? So yan, majority naman na ay sumagot ng yes. 89% answered yes. So thank you very much and hope you apply for PME. For no, 0, maybe is 10%. So ayun, Alright. ano din natin yung ating mga sponsors, Sir J. Chris. Thank you po sa Thank ating you. sponsor, Clivet and Wacom. Yes, thank you very much. And I think that's all for our So forum. yes, before we end our forum, let's have a closing remarks or message from our PSME Foundation President, Engineer Roger Reyes. Okay, thank you. Thank you, Chris, Fritz, Marby, and Rapi na siya nag-handle ng pag-live stream sa Facebook. And of course, to PP Jeff, again, for sharing your time and knowledge para sa kapakanan ng mga mechanical engineers. And of course, nandyan din ang alam nga namin ay mga actually na nagme-mentor din sa mga chapters na nandito para nga daw ma-update sila sa kung paano i-conduct ang ganitong seminar. So salamat din sa kanila na nagbo-volunteer talaga ng oras at saka yung skills nila para sama-sama tayo na mapalago ang ating profession. At salamat din sa Clivet and of course yung Wycon na sponsor natin.
And dahil sa mga sponsors nito, of course, yung mga nag-donate, ay gusto ko rin ulitin na maraming salamat sa mga nag-donate at sa mga donors na yan at sponsor, ay kaya nagkakaroon tayo ng mga ganitong pre-webinars. Yan. And then again, yung PSME Foundation po ay nandito para tumulong sa pag-unlad ng ating profession at ng mga membro ng PSME. At baka po may mabalitaan kayo na isang grupo yung PSME Foundation, ay hindi po. Ito po ay grupo pero para tulungan ang PSME sa kanyang misyon. At ang amin pong mga ina-handle na project at saka program ay yun pong mga long-term projects. Kaya gaya po ng nasabi ko kanina during the opening, ay marami pong mga project na hindi maging long-term dahil sa nagpabago-bago yung leadership. At ito po ang gustong isolve ng PSME Foundation. At ang parati pong makakasama natin ay yung Facebook page, at na ngayon po ay pinalawak sa pag-explain na rin ni PP Jeff. Pinalawak po at i-cover ng Facebook page na PME Today ang lahat ng balita at lahat ng organization na may kinalaman sa ating profession na mechanical engineering. So again, ipapasalamat ako sa mga nag-volunteer at salamat na rin sa mga umaten at sana ay maging PME kayong lahat. At ang naging success nung programa nung 2017 hanggang 2019 o 2020 ay hindi ito dapat isang seminar lang. Ito ay dapat ay isang programa para maging PME. So kung may mga officers dito ng PSME, national at saka chapter, ay huwag gawin na itong mga how to become a PME, huwag isang seminar lang ito. Ito ay dapat isang programa na aalalay sa mga gustong maging PME sa kanilang adventure para makapasa at maging isang PM. So yun lang po at marami pong salamat again sa inyong lahat. Okay, thank you very much, Sir Roger. How about you, Dr. Jeffrey Singson? Any last message to our guest and to our participants for tonight? Yeah, gaya ng sinabi ko, no, hindi ako masaya na nag-attend kayo dito. Maging masaya ako kung makapag-submit kayo, makapag-apply kayo at maging PME kayo. Sabi ko sa inyo, hundreds ang na-mentor ko. Alam nila yan, nandyan sila, mga kaibigan natin. Hundreds ang napirmahan ko. Masasabi talaga natin na pag naumpisahan mo, umpisan mo talaga. Pag naumpisahan mo, tuloy-tuloy na yan. Walang bumabagsak sa PME, pwera lang kung tumitigil ka. Great. Pakilala ka din after, ha? So, sa dami-daming na-mentor ko na PME, ang mga hindi lang nagiging PME, yung mga sumusuko or hindi tinutuloy. Okay? Kasi ang mangyayari dyan, kung hindi mo na itutuloy, wala na mangyayari, mag-stop na. Because sa proseso yan. So dapat pag inumpisahan mo, pinakita ko naman sa inyo lahat kung ano yung mga kailangan, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga tips na pwedeng gawin para mas maging mapadali, no, ang pag-prepare ng mga documents ninyo. So gawin nyo na lang. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot, gawin nyo lang. Sa totoo lang, even the BMEs, hindi nila alam lahat. Hindi sila expert sa lahat. Kanya-kanyang expertise tayo. Kaya kung halimbawang sa palagay ninyo ay kulang kayo sa ganito, may mga seminars naman na available. But then again, you have to proceed. Yeah, it is not necessarily na hindi ka designer ay hindi ka na pwedeng mag-PME. Okay? So you apply kung may mga steps along the process na na-stuck kayo, you can message me and I will assist you on that matter. Ganun lang kasimple. Marami tayong na tawag na tulungan sa ganyan.
marami tayong na-mentor, kaya madali na para sa akin kung paano kayo i-mentor. Basta ang gawin ko lang sa inyo, ang gawin nyo lang ay mag-umpisa at i-submit at ipagpatuloy ang proseso sa pag-apply sa PNE. Okay, so yun lang. God bless sa inyong lahat. Okay, thank you very much, Dr. Jeffrey Singson. So again, thank you very much and good night to everyone. Thank you for participating our first seminar, which is the how to become a PME. Expect more seminars on this page. So hope to see you again. Again, this is Engineer J. Christopher T. Perez, your host and moderator for tonight. Thank you and good night. Yes, and together with him, here's Engineer Fritz Barrel and Engineer Marvie Quinto. Now, signing off. Signing off. Thank you, Thank guys. you, Sir Bye-bye. Fritz, Sir Jeff, Thank Sir J. you, Ma'am Chris, PP Marvie. Roger. Thank you, guys. Thank you. Good night. Thank you. Thank you.